Good evening po sa lahat. Welcome sa ating midweek service. Welcome po sa gawain natin ngayong Wednesday. We're praying na maging maayos ang ating signal at kayo man ay nasa mabuting kalalagayan din. Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabing ito. So, praise God. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating midweek service po. Yan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Pag-usapan po natin ngayon sa gabing ito is hope beyond the grave. No? Hope beyond the grave. Mayroon pa ba tayong pag-asa sa kabilang buhay? Kailangan ba nating patuloy na paglaban ang pananatili dito sa lupa? O papaano na kung tayo po ay kunin na ng Panginoon? Wala na ho ba tayong pag-asa? So, ilan po yan sa mga maaari nating matalakay sa gabing ito sa ating pag-aaral patuloy sa aklat ng Genesis. So, praise God. Magandang gabi po, Ate Isabel, no? Ate Reza, magandang gabi sa iyo. So, yan, praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa gabing ito, no? At doon po sa atin sa Pilipinas, maaring ilan sa inyo ay nakakaranas ng masamang uh, panahon, no? At kung kayo po ay taga Mindanao, nawa po naging safe ang inyong mga mahal sa buhay mula doon sa lindol na nangyari. Minsan pa nagkaroon ng 7, no? 7 na magnitude 7 na lindol, no po. Ah, kakaiba ito talaga dahil halos sunod-sunod ang nangyayari sa ano sa tinatawag nilang Pacific Ring of Fire. Yung mga bansa na nakapalibot sa Pacific Ocean ay halos sunod-sunod ang mga lindol na nangyayari. So sige po, tayo po ay so sabi naman ay lagi pa rin may ulan doon sa sa Pilipinas. Okay. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po sa lahat na naririyan. Nawa malinaw po yung ating signal ngayong gabi na ito upang maging maayos ang ating pagtalakay, paglilingkod sa gabing ito. So good evening po Ate Au, kumusta po kayo dyan sa Cavite? Nawa ay ligtas kayo, nasa maayos kayong kalalagayan. Ganun din po, good evening Ate Lucille. Po. At sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay, pagpalain kayo ng Panginoon, nawa maging safe ang iyong mga kamag-anak sa Pilipinas,
welcome po minsan pa sa TIC Filipino Ministry Midweek Service. So good evening po Ate Luz Lucy. No? Nawa ay maging ligtas ang iyong lugar mula sa baha dyan sa, no? Dahil mukhang sunod-sunod na naman ang pag-ulan. Sige po, tayo po ay panandaliang dumako sa pananalangin. Panginoon, sa gabing ito, lumalapit kami na hiling na kami kalingain, pagpalain, ang ngalan mo, Panginoon, ay maitaas. Ikaw, Panginoon, ay patuloy naming makilala at hayaan na ang iyong salita ay maitanim sa puso po ng bawat isa at ito po ay mamunga ayon sa iyo pong pagpapala at kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos, na kasama sa gabing ito. Katagpuin niyo po ang bawat pangangailangan. Hiling namin na maging maayos ang weather situation sa Pilipinas, lalo na sa mga susunod na araw na may mga flights. O Lord, hiling din Panginoon na iyo nga pong kalingain ang lugar at mga tao doon sa Mindanao na apektado ng malakas na lindol. Patuloy, Panginoon, na pinagkakaatiwala namin ang mga mahal namin sa buhay, sa iyong mga kamay. Patuloy ka, O Diyos, na magpakilala na kailanman hindi niyo kami iniwan at hindi kami pababayaan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang gabi, Ati Bing at Ati Analu, no? God bless po. So, yan po. At salamat sa Diyos. Mukha namang maayos ang ating signal sa gabing ito. At kayo po ay welcome po na maglagay ng mga praise item o yung mga bagay na gusto niyo pong ipagpasalamat sa Panginoon at mga bagay na gusto niyo ipanalangin kahit dyan sa comment section. Tayo po ay nananalig na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng ating tunay na pangangailangan at sa Kanya po ay walang imposible. At sa gabi rin ito, ang topic po natin ay Hope Beyond the Grave. Ibig sabihin, hindi po natatapos dito sa lupa ang ating buhay at tayo po ay nananalig na mayroong buhay na walang hanggan, may kaligtasan kay Kristo Jesus, at tayo rin naman ay nananalig na yung buhay po natin, no po, ay maaring magkaroon ng tinatawag na legacy o mga pamana na maglalas hanggang sa walang hanggan. At dito man sa lupa, maaring ang mga itinatanim natin na mabubuting bagay ay mag-aani, hindi man sa kapanahunan natin ngayon, subalit kahit sa kinabukasan, ito po ay maaring mag-ani. So, yan po. So, good evening po, Ate Pema, ah, Ate Bioli, na po, nawa ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Ate Margie, good evening po sa inyo. Sige po, atin pong sabayan ang awitin na ito. Kung kayo man ay good evening po, Ate Maui, na po. Nawa ang prayer mo ay dinggin ng Lord na nawa ay merong
mag-answer na doon sa iyong panawagan na maaring humalili sa iyo sa December 10. Okay. Good evening po, Ate Edna. Salamat sa Diyos at mukhang maganda ang reception o signal sa iyong lugar. Sige po, tayo po ay dumako sa awitin. Sundan po natin itong awitin na ito ng pagkilala sa Diyos. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoong dakila ka't tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang,
Ama. Amen. Praise God, no? Tunay nga po na ang kagandahan po ng mabuting balita, ang kagandahan po sa ating pananampalataya ay inibig tayo ng Diyos. Siya ang una na nagmahal sa atin. Siya ang unang nag-umabot sa atin. Na po? Kung tayo lang siguro ay maaring hindi natin tinanggap ang Panginoon o hindi tayo nanumbalik. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, sa hindi maipaliwanag na pagmamahal niya, tayo po ay inabot, tayo po ay minahal, tayo po ay inibig, pinili niya at mayroong pribilehiyo na maglingkod sa Kanya. So praise God. Good evening po sa ating lahat. Tayo po ay dumako na sa salita ng Diyos. Po, tunay nga na ang mga bagay na ito na nasa ating harap, no? At mga bagay na ating nararanasan ay hindi ho maikukumpara sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. At sa oras na ito, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng aklat ng Genesis at dumako po tayo doon sa topic na Hope Beyond the Grave. Ano po? Hope Beyond the Grave. Alam niyo po, tayo po bilang mananampalataya ay hindi ho exempted sa tinatawag na kamatayan, no? Tayo po ay dapat laging namamatay sa ating sarili. Darating ang araw kung hindi pa babalik ang Panginoon, kung hindi natin maabutan ang pagbabalik ng Panginoon, tayo rin ay hihimlay po. At yan po ay katotohanan. Wala pong yaman ang makapagpipigil nito at wala rin pong hirap sa mundo o kasalatan ang maaring magsabi na dahil ako'y salat ay hindi ko mararanasan ito. No? So sa iba't ibang pamamaraan, hinuhubog ang ating pananampalataya at isa doon ay yung pagyao ng mga mahal natin sa buhay. Sa buhay Kristiyano, hindi lamang kung papaano tayo nabuhay, kundi kung papaano din tayo magpaalam at paano rin nating tanggapin ang paglisan ng ating mga mahal sa buhay. So, bilang mga mananampalataya, iba ang pananaw natin sa paglisan dito sa lupa. Okay. At sa gabi ito, ating ipaglilingkod ang topic na Hope Beyond the Grave. Okay. So, ito po, no, yung panahon na pagpapakita na yung pananampalataya goes beyond death, no? Ito po yung senaryo sa Cave of Machpelah. Pag narito tayo ngayon sa Genesis 23. So yung synopsis po nito, Genesis 23 records Abraham's purchase of the Cave of Machpelah after the death of Sarah. Bagamat si Abraham ay isang pilgrim, no, manlalakbay,
kanya pong sinecure yung paglilibingan doon sa Kanaan. At ito po ay pagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa pangako ng Diyos. Itong ginawa niya ito ay isang simbolo ng kanyang pagtanggap, pananalig, pananampalataya sa Diyos na gumawa ng covenant, no? Yung covenant promise ni Lord ay hindi lamang limited dito sa buhay na ito, but it will go beyond sa kamatayan. Yung Cave of Macpela ay naging resting place ng mga patriarchs. At ito ay nagpapakita na kahit hindi pa nila nakukuha yung promised land, ay naroon na yung mga katawan nila sa promised land. No? At hindi pa ho si Moses na isisilang, naroon na yung gesture na itong Kanaan ang talagang tahanan ng lahi ni Abraham. At ito rin po yung cave kung papaano makikita rin natin na ang ating Panginoon nung siya po ay nag-alay ng kanyang buhay, makatapos siyang ibabado sa cross, sa kuweba din siya inilagay. At, at ang mga bagay na ito points to our hope of resurrection. Okay? So si Sarah, no, nawa, no, maabot natin itong haba ng taon niya, no, kahit yung 75% man lang, no, o kahit 107 man lang, no, less 20. So Sarah lived 127 years. Si Abraham ay talagang ah, nagdalamhati ng malalim at siya po ay naghanap ng matitirhan ng lupang katawan nitong si Sarah. Yung kanyang tinatawag nilang resting place, no? O burulan or sementeryo sa ating kaisipan, no? Okay. At ito ay among the Hittites. Ito po yung lugar ng Kanaan. Okay. So sabi roon sa verses 1 to 4, Sarah lived to be 127 years old. She died at Kiryat Arba, that is Hebron, in the land of Canaan. And Abraham went to mourn for Sarah and to weep over her. Then Abraham rose from beside his dead wife and spoke to the Hittites. He said, I am an alien and a stranger among you. Sell me some property for a burial site here so I can bury my dead. So nakiusap, no? Nakiusap itong si Abraham na magkaroon ng lugar na kung saan pwedeng ilibing ang kanyang asawa. Alam niyo po, yung kamatayan, that is a reminder of sin's curse. Babalik tayo doon sa Eden. Babalik tayo sa pagkabagsak ng ating unang magulang sa kasalanan. At nangyayari ang kamatayan. Minsan hindi natin pinano. No? Kami man, ito lang, last week, binawian ng buhay ang kapatid ni B. No? Though may kausap kami ng last 2 Saturdays ata ago na tungkol sa plano naming makapagbakasyon at tungkol sa plano ni B na madalaw yung kanyang kapatid. So may plano, no? Pero may plano man tayo,
hindi pa rin natin talaga hawak ang bukas. At yun nga, sa pag-travel nung kapatid niya mula sa isang ospital papunta sa isang ospital ay binawian ng buhay. So, that is a reminder, no, of sin's curse. Gaya ng sinabi doon sa Genesis 3:19, "For thus you are, and to thus you shall return." Subalit ito po ay nagbibigay sa atin ng hope as a New Testament believers. Sabi doon sa Matthew 5 verse 4, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." Alam niyo po yung pagdadalamhati natin sa mahal natin sa buhay na yumao. Doon din naman yung mga panahon na maaring matanggap natin yung comfort mula sa mga mahal natin sa buhay, pamilya, kamag-anak, kaibigan, at higit sa lahat, mula sa banal na Espiritu. Okay? Death and mourning. Kamatayan at pagdadalamhati, ito'y magkaugnay bilang mananampalataya, bilang tao. Hindi ibig sabihin na tayo mananampalataya ay exempted tayo dito. Po. At bilang mananampalataya, isa sa pagpapakita ng ating pananalig sa Diyos ay ang pagtanggap ng pagkasawi ng mga mahal natin sa buhay. Dahil alam natin, tayong lahat ay manlalakbay. Okay? At dito rin makikita natin yung pananalig nitong si Abraham habang siya ay nagne-negotiate, habang siya ay nahiling upang magkaroon ng lugar na matatawag nilang kanilang libingan. Okay? Verse 5 ng Genesis 23, verse 5 to 11, ito po ang nasusulat. The Hittites replied to Abraham, "Sir, listen to us. You are a mighty prince among us. Bury your dead in the choicest of our tombs. None of us will refuse you his tomb for burying your dead." Then Abraham rose and bowed down before the people of the land, the Hittites. He said to them, "If you are willing to let me bury my dead, then listen to me and intercede with Ephron, son of Zohar, on my behalf. So he will sell me the cave of Machpelah, which belonged to him and is at the end of his field. Ask him to sell it to me for the full price as a burial site among you." Ephron the Hittite was sitting among his people, and he replied to Abraham in the hearing of all the Hittites who had come to the gate of his city. "No, my lord," he said, "listen to me. I give you the field, and I give you the cave that is in it. I give it to you in the presence of my people. Bury your dead." Grabe yung favor na makikita natin dito kay Abraham. Ang hiniling niya ay mabili, no? Sabi niya, "Ask him to sell it to me for the full price as a burial site among you." Pero yung pagtugon ni Ephron, ang sabi niya, "Listen to me. I give you the field and I give you the cave that is in it. I give it to you in the presence of my people. Bury your dead." So ibinigay niya hindi lamang yung kuweba, kundi yung lupa na nakakapalibot doon sa kuweba. So grabe ang favor na ipinagkaloob kay Abraham, no? So mga kapatid, may mga pagkakataon na yung pangangailangan natin, no po, maaring ang tingin natin ay masasagot ng salapi, subalit may mas magandang plano ang Diyos.
Po. At ito po makikita natin ang pagkilos ng Diyos doon sa buhay ni Efron. At pagkilala ng mga tao sa paligid na si Abraham ay like a mighty prince, no? Kahit siya man ay dayuhan. So ito po yung pwede nating makita as migrant, no? Bilang mga migrante dito sa Taiwan. Pwede tayong bigyan ng favor ng Lord upang makita ng mga tao na tunay na tayo ay mga anak ng Diyos, prinsipe, po, prinsesa. So mga kapatid kong prinsipe at prinsesa, kaway-kaway naman dyan. Ha? Kahit sa gitna ng ating pangangailangan, kahit sa gitna ng kalungkutan, hindi ibig sabihin yon na tumigil ang favor ng Lord. Okay? So sabi pa doon, again, Abraham bowed down before the people of the land, and he said to Ephron in their hearing, listen to me, if you will, I will pay the price of the field. Accept it from me so I can bury my dead. Ephron answered Abraham, listen to me, my lord, the land is worth 400 shekels of silver, but what is that between me and you? Bury your dead. Abraham agreed to Ephron's term and weighed out for him the price he had named in the hearing of the Hittites, 400 shekels of silver, according to the weight current among the merchants. No? Parang sinabi ni David, no? Yung sinabi ni David nung pagbili niya doon sa lupa na kung saan darating ang panahon na magiging lugar ng templo, no? I will not offer anything that costs me nothing. Okay? So, bagamat para bang inililibre na, hindi sinunggaban ni Abraham, kundi talagang pinili niya ayon sa market price. At yun po ang kabutihan po ng istorya na ito no? Yung pananalig natin at yung ating pagtayo sa tamang pamamaraan. Yan po lagi ay dapat ay hindi nawawala, no? Yung faith in negotiation. Na pag nagne-negotiate tayo sa awat habag ng Diyos ay magkakaroon tayo ng favor. At kung sakali man magkakaroon ng tamang presyo, hindi lalagyan ng malaking patong. So, at dito sabi dito, makikita natin, Abraham was respected as a mighty prince. He insisted on paying full price for the land, refusing gifts. Okay, bakit kaya ganito? Kasi po, mga kapatid, pag binili niya ito, ang ibig sabihin yun, kanya na 100%, hindi na po mahahabol ng mga kaanak ni Efron o ng mga magiging anak o apo ni Efron, no? Absolute deed of sale ang ninasa nitong si Abraham. Bakit po? Kasi hindi lamang niya tinitignan yung kamatayan ni Sarah, kundi yung mga susunod na henerasyon, yung mga patriarchs, dito po ihihimlay ang kanilang mga labi na po. At sabi nga ho sa Romans 12:17, provide things honest in the sight of all men. Ano raw? Honest in the sight of all men. Yun po ay isang bagay na mainam, no? Pagiging honest. Ang tawag po niya integrity, no? Sa ating pakikipag-deal sa mga tao. Kung tayo po ay nagne-negosyo, kung tayo po ay naging lopanya, no? Kung tayo po ay naging boss, no? Maging patas, maging honest po tayo. Sabi rito sa Proverbs 20 verse 7, the righteous walks in integrity. Yan, the righteous walks in integrity.
Faith acts with integrity, trusting God's promises without compromise. At dito makikita natin talaga na hindi nagpa-choke mula sa worries of life at mula sa wealth etong si Abraham. Namuhay siyang may integridad, namuhay siyang patas. No? Binayaran niya ng tama, binayaran niya ng tapat yung lugar na paglalagakan ng labi ni Sarah. Okay? So, mainam yan na pamantayan sa ating pamumuhay dito sa lupa na hindi dahil sa nangangailangan tayo ay magpapaloko o tayo manloloko, kundi sa patas lang. Okay, ano pa ang makikita natin? Hope beyond the grave. No? So the cave became the burial place of Sarah, then Abraham, then Isaac, Jacob, and Leah. Tignan po natin sa Genesis 23 verse 17 to 20. Basahin po natin. So Ephron's field in Machpelah near Mamre, both the field and the cave in it, and all the trees within the borders of the field was deeded to Abraham as his property in the presence of all the Hittites who had come to the gates of the city. Afterward, Abraham buried his wife Sarah in the cave in the field of Machpelah near Mamre, which is at Hebron in the land of Canaan. So the field and the cave in it were deeded to Abraham by the Hittites as a burial site. So ibinenta na ibenta, no? So Abraham's purchase showed his faith in God's covenant promise. Ano ba yung pinananampalatayaan niya? No? Na darating ang araw na na yung Kanaan na yon ay iba ibibigay sa kanila as the promised land. Sabi roon sa Hebrews 11:13 to 16 and 39 to 40, these all died in faith, not having received the promises. No? Na nung sila po ay pumanaw, yung promised land ay hindi nila nakita na makuha ang buong buo. Pero yung kanilang himlayan, no, ay doon pa rin sa promised land. Okay? Dito makikita natin, God is not the God of the dead but of the living. Yung faith nila ay makikita nating buhay. No? And when He has tested, I shall come forth as gold. Yung hope beyond the grave, alam natin, no, na tayo bilang mananampalataya, kung ang ating pananampalataya ay nasusubok, ito po'y sinusubok upang tayo'y maging dalisan, na katulad ng isang ginto. God's promises extend beyond this life. Death cannot cancel His covenant. Death cannot cancel His covenant. Kung tayo may pinapanalangin, ito ay in-extend ng Lord yung buhay, let us praise God. At kung sakali man hindi na-extend, let us praise God pa rin. No? Salamat sa Diyos sa buhay na dinagtong, salamat sa Diyos sa buhay na binawi. At yan po ay kaparte sa buhay mananampalataya. Isa nga po sa dapat nating tanggapin ay hindi lamang ang panahon ng pagliligtas, hindi lamang yung Resurrection Day, maging yung pagyao. No? Ito ay kailangan tinatanggap, pinasasalamatan sa Diyos, sa mga taong na isama, at sa mga bagong pagkakataon na kung saan makakapamuhay pa rin sa pananalig at pananampalataya ang mga naiwan. Okay? So, connection ng gospel.
The cave of Machpelah points to Christ, who conquered death and secured eternal life. Just as Abraham bought land in faith, believers today hold to the hope of resurrection through Jesus. Tayo po, ang hope natin ay sa resurrection ni Jesus, na kung papaano nabuhay muli si Jesus, tayo rin naman ay kanyang bubuhayin. Sabi ron sa John 11:25, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Siya ang buhay at muling pagkabuhay. Si Jesus. So, anong gagawin natin? Let us face death, no? How we should face death? With hope. Let us face death with hope. Faith faces death with hope. Death is real, but God's promises are greater. Hindi dahil namatayan o namatay yung pinananalangin natin ay hindi na magaling ang Diyos. Hindi na tayong mananalig, mananampalataya, kundi pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Isa yan sa importante, maunawaan natin. That is real, but God's promises are greater. Pangalawa, faith acts with integrity. Abraham's purchase showed trust in God, not dependence of man. Pagtitiwala sa Diyos, hindi sa tao. Yes, maganda yung gusto ni Efron ibigay. Subalit yung pananampalataya hindi lang nakatingin doon sa pangkasalukuyan, hindi lang din nakatingin doon sa ganansya, kundi nakatingin doon sa kakayanan na ipinagkaloob ng Diyos at sa mga plano na mabuti na susunod at sa mga susunod na henerasyon ng pagkilos ng Diyos. At dahil nga sa ito po ay absolute deed o deeded, ito po ay talagang naging pagmamayari ng lahi ni Abraham. At dahil doon na ilagak ang mga katawan ng mga patriarchs at ng kanilang mga asawa. Faith looks beyond this life. The grave is not the end. Resurrection is assured in Christ. Ano raw? Faith looks beyond this life. The grave is not the end. Resurrection is assured in Christ. So, mga kapatid, like Abraham, we are strangers and pilgrims in this world. But our hope is anchored in God's eternal promises. Yung hope natin, naka-anchored yan sa Diyos. At yung pagtitiwala natin, alam natin na mayroong laging higher purpose si God. Jehovah Jireh has provided not only a burial place, but a risen Savior who guarantees life beyond the grave. Ang Diyos natin ay mabuti at ang Diyos natin ay may plano sa atin, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Po. So, praise God. Salamat po sa pagsama. Nawa kahit papaano ay may napulot tayo sa pangyayari na ito, no? At nawa yung katotohanan na yung atin pong pinag-usapan, no? Faith and hope, no? That is beyond the grave. Lagi nating maunawaan at maintindihan, mga kapatid. Tayo po bilang mananampalataya,
ay hindi lamang dito sa lupa mamumuhay, ah, tayo po ay umaasa ng muling pagkabuhay. So praise God, salamat sa inyong lahat. Tayo po ay dadako na sa pananalangin. Merong isang prayer request dito. Prayer request na sa apo ni Ate Aw, no? Na nagpa-process ng paper sa pag-apply sa factory sa Taiwan. Nawa maging matagumpay, no? Nawa malapit lang dito sa gawain. No? Either malapit sa Taipei o sa Taoyuan o sa Hualien. Ano po? And praise God. Si po at si Biren ay may panalangin dahil nga ngayon ay maulan sa ilang parte sa Pilipinas na po. At siya po ay inabisuhan ng airline na-move yung kanyang flight at na-move na pero mula alas 5 naging 11 at dalangin na hindi na po ma-move at magtuloy-tuloy na upang maging maayos yung kanyang pagbalik sa Metro Manila dahil siya po ay nasa Negros as of now. Po. So, yun lamang ang dalawang prayer request na meron ako. Kung wala na po ay, at of course, si Ate Mary Chen, no? Patuloy nating ipapanalangin na siya ay bigyang kalakasan ng Lord. At maging yung mga amo ni Sister Lorelai na palakasin ng Diyos at makarecover. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, salamat Panginoon na kami po ay makakaasa na ang buhay namin, Panginoon, ay laging may pabor na mula sa iyo, O Diyos. Makakaasa, O Lord, na tulad nung kay Abraham, Panginoon, na haharapin namin even yung death with hope, Lord. And death is not a real, but na death is not final, but God's promises, your promises are greater, Lord. And Lord, we ask for your grace, Lord, that na patuloy na tulungan at turuan nyo kaming mamuhay with integrity, O Lord. Kung papaano si Abraham, hindi niya tinignan yung immediate na ganansya, kundi tinignan niya, Panginoon, yung mas mahaba, lasting na gain, O Lord. At hindi niya hinayaan na magkaroon ng part ang enemy na maaring bawiin yung lupa, O Diyos. But Lord, by His integrity, yung pagbili niya doon sa lupa, no, ay pagtitiwala na tunay na yung lugar na yon ay kanila ng permanente at aabot yung kanilang mga labi kahit ito'y sa lupa, Panginoon, ay aabot hanggang sa ang Kanaan ay maging promised land o ang Kanaan ay makuha dahil ito ay promised land. Salamat po, O Diyos. Tulad ni Abraham, kami mga strangers at mga dayuhan dito sa mundo at ang aming hope ay naka-anchor sa iyo, sa mga eternal promises mo. Lord, salamat po, O Diyos. Amin pong ipinapanalangin sa iyo, Ama, ang mga papers, Panginoon, ng apo ni Ate Aw
yung anak ni Jing, ni Sister Jing. Nawa maging maayos po ito. Aming panalangin kung mamarapatin na yung mga ino-offer na ngayon na no placement fee ang maging daan upang makapunta rito ang kanyang apo. Panginoon, dinadalangin din ang pag-travel ni Bea mula Bacolod pa uwi sa Manila na maging maayos at hindi na maantala muli, O Lord. Ingatan niyo po ito, Panginoon. Kami po ay nananalig sa iyo. Amin pong inilalagak sa iyo ang mga bagay na ito. Ipinapanalangin ang kagalingan ni Ate Mary Chen. Palakasin niyo nga po siya at pagalingin. Pinapanalangin din, Panginoon, ang mga amo ni Sister Lorelai, Panginoon, sila Sis Catherine. Panginoon, na iyo nga pong palakasin at pagalingin, O Diyos. Sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat. At sa mga kaanak ni B, Panginoon, na nagdadalamhati, dalangin, O Diyos, ang kaaliwan ng banal na Espiritu. Patuloy ka, O Diyos, na mag-manifest sa buhay po ng bawat isa. Magpakilala, O Diyos. Panginoon, dinadalangin din, Panginoon, ang gawain sa Taoyuan, sa Hualien, sa Taipei, sa Nong'an, dito sa Chungsan. Dalangin namin, O Diyos, na iyo nga pong pagpalain, Panginoon. Ang presensya mo ay dumaloy, ang lahat ng pangangailangan ay matugon sa pagbabahagi ng salita mo, ang banal na Espiritu ang mangusap, ang Panginoong Yesus ang maitaas, Panginoon at O Diyos, ang biyaya mo ay maranasan. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito at bigyan niyo po ng kapahingahan, ng pangangatawan, ng kaisipan ang bawat isa, Panginoon, na kabilang po sa gawain na ito, sa gabing ito at sa mga makapanonood po, Diyos. Palakasin niyo po ang pananalig at pananampalataya ng bawat isa. At makita po namin, Panginoon, ang magandang plano mo, ang higher purpose mo, na ang buhay namin ay hindi dito lamang matatapos, kundi meron kayong pangwalang hanggang plano sa bawat isa. Lord, thank you. In Jesus' mighty name, amen and amen. So, magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa pagsama. Salamat po sa biyaya ng Diyos. Salamat po. Alam natin na hindi tayo lamang ang umahawak sa Panginoon, kundi ang pinakamaganda, nasa kamay tayo ng Panginoon at tayo po ay secured dahil sa ang mga pangako niya ay hindi ho nagmamaliw at kailanman ay hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Panginoon. So God bless po. Happy birthday din po kay Ate Jackie, no? Birthday niya nga pala ngayon, no? Actually ngayon din ang birthday niya ni Doris Brome. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na nabigyan ako ng pagkakataon na makilala, maging kaibigan si Doris, no? So, yan po. God bless po, Ate Maan, nawa patuloy na palakasin at pagpalain ng Diyos ang iyong husband. Ganun din, ang lahat ng iyong pangangailangan bilang family ay matugunan. So, God bless po. God bless po, Ate Pemalex, no? Happy bonding sa inyong family. So, God bless po. Bye-bye sa inyong lahat, mga kapatid. Magkasama-sama po nawa tayo sa kalooban ng Diyos, paglinggo,
o sa Taoyen pag Sabado, at dito sa online pagka midweek. At nawa ang mga salita ng Diyos ay tumanim sa puso't isip natin at ito po'y maging mabunga. God bless.